ko ang binibining marikit na dalangin ko. Hindi muna siya tumawid dahil nakita niya ang isang magarang sasakyan na kalalabas lang din sa parking ng mall. Nagulat pa siya nang mabilis iyong pinatakbo at nang dumaan iyon sa tapat niya ay napasinghap siya dahil malakas na tumilamsik ang tubig baha sa buo niyang katawan. Walang nagawa ang payong niya para pigilan ang tubig. Para tuloy siyang naligo. Chapter 3. I have something to tell you, babe. Could we meet at our favorite restaurant later at 8 p.m.? Malumanay at kinakabahang wika ni Zack sa girlfriend nitong si Casey Sebastian na nasa kabilang linya. Naglalakad siya sa kahabaan ng hallway ng mall na pag-aari nila, habang maraming matang nakasunod sa kanya. Mga kababaihan na halos mabali na ang leeg at parang maiihi sa kilig. Sino ba naman ang hindi mapapalingon sa isang Zack Andres El Madrid na may tangkad na lampas na 6 na talampakan? Halos pumutok ang suot na white long sleeve na nakatupi ang manggas hanggang siko dahil sa perpektong biceps nito. Pati na rin ang matipuno nitong dibdib, isama pa ang 6-pack abs niya na halata sa suot nito. Bukod sa nakakatakam na katawan ay sigurado rin siyang isa sa pinaka-asset niya ay ang kanyang mukha na mala Tom Cruise ang kagapuhan. He has a perfect jawline with the blue eyes na nakuha niya sa daddy niya. Marami din ang nagsasabi na kamukha niya ang Hollywood actor na yun noong kabataan pa nito. Sige, I also have something to tell you, Zack. Narinig niya na sagot ng nobya sa kabilang linya na mahihimigan ng lungkot sa himig nito. Okay, see you. Naputo lang sasabihin niya nang biglang may bumunggo sa kanya. Nahulog ang hawak niyang cellphone na agad pinulot na nakabangga sa kanya. Naku, sorry ho talaga. Hingi nito ng paumanhin sa kanya habang nakayuko at inaayos ang sombrerong suot. Sa tingin niya ay isa itong tomboy dahil bukod sa forma nito ay matigas din ang pananalita nito. Kinuha pa nito ang kamay niya sabay abot agad sa cellphone niya. Sorry ho uli. Hingi nitong muli ng paumanhin at patakbong nilampasan na siya. Gulat pa rin siya dahil sa bilis ng mga pangyayari. Hindi niya nakita ang mukha ng batang tomboy na bumangga sa kanya dahil sa bilis nitong nakaalis. Bigla siyang natauhan ng maalala si Casey sa kabilang linya. Pero biglang nag-init ang mukha niya at nag-igting ang bagang niya nang makitang basag ang LCD ng cellphone niya. Wala siyang nagawa kundi bumili na lang ng bagong cellphone. Kailangan niyang makausap pa ang nobya dahil sa naputol na usapan nila kanina. CEO si Zack ng isang sikat at malaking mall na pag-aari nila, ang Easy Shopping Mall, o mas kilala sa tawag na ECSM, na may mga branches na sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pag-aari din nila ang isang sikat na fast food chain na mayroon ding branch sa bawat mall nila. Nag-iisa siyang anak ni na Eduardo at Marinette El Madrid. Sa edad niyang 31, ay naabot na niya ang pangarap niyang maging isang maunlad na businessman. Nasa kanya na ang lahat, yaman, kagwapuhan, masayang pamilya, at girlfriend na mahal niya at malapit nang maging asawa. Sa 3 years na pagiging mag-on nila ng nobya, ay napagpasyahan na niyang ayaan itong magpakasal. He's now ready. Balak niya mag-propose mamayang gabi sa paboritong restaurant nila ng girlfriend. Inupahan niya ang buong restaurant para paghandaan ang malaking sorpresa para sa girlfriend. Si Casey Sebastian ay anak din ng isang businessman na kilala rin sa larangan ng negosyo. Pagkatapos niyang magpabili ng cellphone at naayos ang setting nito, ay agad niya muli tinawagan ang nobya. Pero hindi na ito sumasagot. Akmang idadial niya muli ang numero ng girlfriend, ay sakto naman ang pagkatok sa pinto ng opisina niya. Iniluwa noon ang sekretary niya. Mayroon siyang opisina sa mall na ito. Well, sa lahat naman ng branches nila ay may office siya para sa kanya. Pero ang pinaka-main office niya ay sa Makati. Sir, ito na po yung mga pinapa-review niyo sa akin. Tapos na po lahat.
Maaari niyo nang pirmahan ang mga yan. Malumanay na wika ng sekretary niya. Naging abala siya at hindi na malaya ng oras. Pagtingin sa wall clock na nakasabit ay alas 5 na. Tumayo siya at nagbilin sa sekretary niya. Pagkatapos ay agad na siyang nagtungo sa parking lot. Mabilis niyang pinaandar ang makina ng sasakyan niya at saka ito mabilis na pinasibat. Paglabas niya ng parking lot ng mall ay agad na kumambyo at mabilis niyang pinatakbo ito. Pero sa di inaasahan ay natalsikan ng tubig ulan ang isang taong nasa gilid ng kalsada. Nakita niya kung gaano narumihan ang suot nitong damit. Inihinto niya ang sasakyan niya at tinitigan ito mula sa side mirror niya. Nakunot niya ang noo nang makilala ito dahil sa suot na damit at cup. Ito ay yung batang tomboy na nakabangga sa kanya kanina sa hallway ng mall. Pero bigla niyang pinaandar muli ang sasakyan nang maalalang kailangan niyang magpunta sa paborito niyang flower shop bago pa ito magsara. Kailangan niyang bumili ng bulaklak para sa girlfriend at ang gusto niya ay siya mismo ang pipili. Gustuhin man niyang lapitan iyong tao ay kailangan na niyang umalis. Kanina pa siya hindi mapakali at sobrang kinakabahan dahil sa plano niya. Mayat-maya din ang tingin niya sa wristwatch niya na suot. Late na ng 20 minutes ang girlfriend niya. Kaya naman, napagpasyahan na niyang tawagan ang nobya. Agad kinuha niya ang cellphone at hinanap ang babe sa contact list ng phone niya. Nang pipinutin na sana niya ang call button, ay agad namang bumukas ang entrance ng restaurant. At iniluwa nito ang nobyang kanina pa niya hinihintay. Agad naman umaliwalas ang kaninang balisang mukha niya pagkakita sa nobya. Agad niya itong sinalubong at nang hahalikan na niya ang nobya ay agad itong nag-iwas ng mukha. Kaya naman hindi dumampi ang halik niya sa labi nito. Nagtataka man ay hindi na lang niya pinansin ang inasal ng nobya at iginiya na sa table nila. Ipinaghila na lang niya ng upuan ng nobya at inalalayang makaupo. I was worried. Akala ko hindi mo talaga ako sisiputin. Natitense na sabi ng binata sa nobya. I've missed you. Sa ilang araw na hindi natin pagkikita, sobra kitang na-miss. Hindi mo man lang ako tinawagan. I was so bored sa business trip ko. Sana man naputo lang sasabihin pa niya nang biglang magsalita si Casey. Could you go straight to the point, Zach? May importante pa akong lakad. Malamig na wika ng nobya sa kanya. Napapansin niya ang ilang linggo nang ganito ang nobya. Parating malamig sa tuwing magkausap sila. Hindi na rin niya naririnig mula sa nobya ang salitang I love you, na dati-rati ay ito parati ang nauunang mag-I love you sa kanya. Babe, are you okay? May problema ka ba? Tell me. Mahinahon at may pag-aalalang tanong niya sa nobya. Ipinatong pa niya ang mga palad sa kamay nito na nasa ibabaw ng mesa at marahan itong hinaplos. Hindi sumagot ang dalaga at malalim lang itong napabuntong hininga. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon at biglang lumuhod sa harapan nito. Sigurado siyang magiging masaya ito kapag nag-propose na siya. Dahil noon pa man, ay kinukulit na siya nitong magpakasal sila. Napansin niyang nagulat ito sa ginawa niya. Kaya naman, ngumiti siya ng pagkatamis-tamis at tinukot sa bulsa ang isang kahon. Inilahad niya ito at binuksan ang isang maliit na box na naglalaman ng isang mamahaling singsing. Casey, I really love you, and I want to spend every moment of my life with you. Will you marry me, Casey Sebastian? Nagsusumamo at nagniningning pa ang mga mata niya habang binibigkas ang mga salitang iyon. Sorry, my answer is no. Stand up, Zach. I want space. Sorry pero sa tingin ko kailangan na muna nating maghiwalay. Hindi pa ako handa. Malamig na sagot nito. Para siyang nabingi at pinuhusan ng malamig na tubig dahil sa isinagot ng dalaga sa kanya. Napalitan ng magtataka ang kaninang matamis na ngiti niya. Gumuhit ang sakit sa puso niya. Hindi niya inaasahan na tatanggi ito. But why? I thought you want me to marry you.
Hindi ba ikaw ang parating nagtatanong sa akin kung kailan kita aalokin ng kasal? I'm here now. I am ready to marry you. I am ready to spend my whole life with you. Mariin at lutong ito na sabi niya. Ramdam na ramdam ang sakit sa bawat salitang binibigas niya. Iyon na nga eh. You were very busy. Lagi nasa business trip. I've been always your second choice, Zach. You've never let me feel na ako ang una sa lahat. Sorry, Zach, but I can't marry a man na mas priority ang karir kaysa sa love. And I'm really sorry dahil hindi na kita mahal. Lumuluhang sabi ng dalaga. Bumuhos na rin ang lahat ng hinanakit nito sa binata. No, hindi ako naniniwala. You were always there lalo na noong mga panahong kailangan kita. You've been supporting me at all cost. Nalilito at hindi pa rin makapaniwalang tanggi niya sa mga sinasabi nito. Lalo na nang sabihin nitong hindi na siya mahal. Hindi siya naniniwala sa mga sinasabi nito. He knew na mahal siya ng girlfriend. Sorry, Zach, but I don't love you anymore. Pagkawika ni Casey, ay agad na ito nagtatakbo papalabas ng restaurant habang patuloy pa rin sa pagluha. Agad siyang tumayo sa pagkakaluhod at hinabol ang dalaga. Subalit mabilis itong nakapasok sa loob ng kotse nito at agad na pinaharurot. Napakalakas ng ulan at wala siyang pakialam kahit na basang-basa na siya. Naghihinagpis sa sakit ang puso niya. Hindi niya maintindihan kung bakit nagawa sa kanya iyon ng kasintahan. Alam niyang mahal na mahal nila ang isa't isa. Kaya naman hindi niya maintindihan ang biglaang pagbabago nito at ang dahilan ng pagtanggi nito. Mas dumoble pa ang sakit na nararamdaman niya. Dahil hindi na nga nito tinanggap ang alok niyang kasal, bagkos ay nakipaghiwalay pa ito. Humahagulgulo siyang napaluhod habang nakatingin sa papalayong sasakyan ng dalaga. Kasabay ng malakas na buhos ng ulan na may kasama pang kulog at kidlat. Ikaw ang binibini na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo, sana ay panghabang buhay.